Bakit humamtong sa kasuhan o pagreklamo nitong mga nangyaring ganyan? Base dun sa reklamo ay nag-post daw di umano si Bell ng isang cryptic post ata tungkol dun sa nangyaring insidenteng paninigaw di umano ng isang public official nung February 14. At mukhang ito yung nag-trigger. Pero ang magandang Mhm. usapin kasi po dito, alam mo sa bullying which can be physical, it can also be emotional. Sa isang eskwelahan o sa isang training institution, ang mga guro o mga coaches kung ito ay swimming events, meron tinatawag tayong substitute parental authority kung saan ay hindi talaga dapat hayaan na magkaroon ng bullying sa mga ganitong institutions. At sakaling mapatunayan na yung mga guro o yung mga coaches ay nagpabaya, sila po ay pwedeng managot sa bullying incident. At dito sa kaso na to, sinabi po dun sa resolution na wala namang naipakitang mga incident reports kung Mhm. saan na may mga ganito ngang nangyari at wala ring mga testimonya galing sa coaches na talagang mayroon ngang ganito. Kasi kung talaga pong totoong nangyayari yung mga ganyan, pangunahing obligasyon ng mga teachers and coaches na pigilan ito. Kumbaga binabanggit At nyo, attorney, opo, at doon with pa lang. more reason na nakita rin ng prosecutor na wala ring ebidensya naman na itong si Rob at si Bell ay di umano ay kinonsinte. Nangonsinte. Oo. Yung di umano ay puro aligasyon. At sa dulo ang sinabi ng prosecutor sinight niya yung isang desisyon ng Korte Suprema na ang aligasyon in essence is hindi ebidensya. Mm.